mo, be? Ano po? Ilang taon ka na, Ana? 12. 12 years old ka pa lang. Utas buntis ka. Ayan po mga kababayan, no? At andito tayo sa lugar kung saan may mga katutubo tayong mga agta kung tawagin, no? At may nakilala ako dito, si ate. Ayan, bali buntis po si ate at meron siyang anak na sobrang napakabata pa. At buntis din po, no? At tara at puntahan natin sila sa kanilang tahanan para doon natin sila kausapin at alamin natin kung ano yung kwento ng buhay nila at kung bakit nila naranasan yung ganitong napakahirap na buhay dito sa lugar nila, no? Tara, sabay-sabay tayong pumunta sa kanila, mga kababayan. Nandito tayo. Bali, saan yung bahay nyo dito, be? Ano po sa Babang-baba. Doon daan natin. Punta tayo sa bahay nila. Ano yan? Bibilin? Martilyo. Oh, martilyo nyo daw, be. Saan bahay nyo, be? Ayon? Yang wala sila po yun. Ito? Yung may takip na trapal na itim? Ah, yung pala yung bahay nila, oh. Saan ang daan nyo dyan, be? Chu! Kunti lang. Huwag kang mga gat. Saglit lang, Chu. Bababa lang kami. Ika, be. Buti hindi ka nahirapan dito, be. Na bumaba. Buntis pa naman kayong dalawa. Hindi ka. Hindi tayo. Dahan-dahan lang. Baka tayo may dulas. Kakatakot. Nadulas. Lang. Uy. Bakit? Kakatakot. Hirap. Buti sila sanay na, no? Ayan mga kababayan, no? Ito pala yung bahay nila. Pakita mo. Ito yung bahay nila. Yung bali dito lang sila nakatirang mag-ina. Yan, tapos dito sila, ito yung mga ano nila. Gamit nila sa pagluluto. Yan, halos ano na rin, mga luman-luma na rin, no, te? Yung mga gamit nyo. Tapos, ito yung pinagsasaingan nila, oh. Yung bali, dyan lang sila nagluluto. Ayan, tapos, ano to, ate? Yung Pagkain nyo to? hindi. Gabi? Gabi yan. Ano to, tinitinda nyo? Hindi po. Nahukay nyo lang dyan. Gabi, masarap yung lagain. Tapos sausaw sa asukal. Ganyan pagkain namin noon nung talagang as in wala kaming wala kami mapagkuhaan, ganyan din. Kaya ranas namin yung hirap na pinagdadaanan nyo. At yun nga, bali, nilapit kayo sa amin, ate, nung isa sa mga kaibigan mo. Ano nyo po yun? Balai ba? Balai po yun. Balai nyo. Bali, gano'n na kayo katagal dito, ate, sa lugar niyo? Tatlong taon siguro. 3 taon na kayo dito? Bakit saan po kayo galing noon? Diyan sa San Martin. San Martin. O tapos, yun nga, nabanggit niya sa akin na kayo daw po ay buntis. Pero hindi niya sa akin nabanggit na may anak kayo na napakabata at buntis din, ate. Hindi ko nabanggit kanina. Opo, ano po bang nangyari sa buhay niyo? Nasaan po ang asawa niyo, ate? Kayo po muna, nasaan po ang asawa niyo? Tagal na kasi namatay yung asawa ko. Yan ang bunso namin. Bakit po, ano pong nangyari? Bakit po namatay ang asawa niyo, ate? Dahil sa, ano yun? Naikulong kasi siya. Opo, tapos? Tapos pinatay nila sa kulungan yung asawa ko. Pinatay nila sa kulungan? Sobrang hirap ko noon na maliit pa lang yun. Pinadede ko ng gatas noon. Bakit? Ano bang naging kaso ng asawa mo? Bakit siya nakulong? Ewan ko, ma'am. Ano yun? Nasangkot lang siya sa ano? Nasangkot lang siya. Pero, ano bang klaseng asawa yung asawa mo, ate, para sa'yo? Hindi naman siya nagmamatay tao. Hindi naman ganoon. Bali na pagbintangan yung asawa nyo, pero mabait po yung asawa nyo, ate. Tapos, ang ginawa doon, pinatay yung asawa nyo doon. Grabe na, bali ilang taon na ating wala yung asawa nyo? May 2 taon na, ma'am. 2 taon na. Tapos ilan po naging anak nyo?
Isa lang po. Ay, marami na yung anak namin. Madami na. Bali ate, 2 taon nang wala yung asawa niyo, tas buntis po kayo. Nag-asawa po ulit. Saan po yung asawa niyo? Ay, Iniwan kayo? iniwan naman kami. Grabe, kaya pala nagtataka ako, 2 taon nang wala yung asawa niyo, pero buntis kayo. Bali, nag-asawa kayo ulit, tas iniwan naman kayo. Sa anong dahilan naman po kay ate? Bakit kayo iniwan? Paglalasing niya. Hindi ko siya kusunada kasi sa pag-iinom niya. Kaya mas minabuti mong maghiwalay kayo. Para maasikaso mo yung mga anak mo, kaya mas pinili mo na maghiwalay na lang kayo ng asawa mo dahil hindi kanya kayang tulungan para sa mga anak mo. Tapos itong anak mo ate, napakabata pa. Anong pangalan mo, be? Ano po? Ilang taon ka na, Ana? 12. 12 years old ka pa lang. Utas buntis ka. Ano nangyari sa'yo, Ana? Anong naisipan mo? Bakit pinasok mo yung pagpapamilya agad? Napakabata mo pa. Kasi sa sobrang hirap namin na mag-iina, kaya nag-asawa yung anak ko. Sobrang hirap mo. Niya. Ikaw, Ana, para sa'yo, bakit mo naisipan na mag-asawa agad? Anong pumasok sa isip mo? Kasi po, mahirap po kami kaya walang maghanap ng pagkain namin. Kaya naisipan ko na lang po mag-asawa na lang. Ibig sabihin, kaya mo naisipan na mag-asawa kasi gusto mo na magkaroon kayo ng katuwang ni mama mo para sa pagkain niyo sa araw-araw. Pero kung para sa'yo, ayaw mo pa sanang mag-asawa. Pero sa ngayon, Ana, anong masasabi mo? Sa mga tulad mong kabataan, anong mapapayo mo sa kanila sa nangyari sa'yo? Masakit po sa akin dahil bakit ako nag-asawa pero pinili ko na lang yung mag-asawa. Dahil walang kasama sila nanay na maghanap ng pagkain namin. Pero kung tutuusin, Ana, mali na nag-asawa ka kaagad. Kasi bata ka pa eh. Marami ka pang pwedeng gawin, pwedeng marating. Pero wala naman tayong magagawa kasi andyan na yan. Kamusta ang asawa mo? Bata pa rin ba ang asawa mo? Opo. Halos kaidaran mo lang din? Opo. Grabe no. Asan yung asawa mo, be? Nandiyan po sa taas. Nasa taas. Opo. Grabe no. Bakit gano'n ba kahirap yung buhay niyo dito, be? Wala po kaming paghanapan ng pagtrabahoan. Tapos nangunguha lang kami ng lupiit, alingat mo, yun po ang binibenta namin para may pagkain kami. Okay. Pag wala yun, ate, wala kayong pagkain. Grabe no. Tapos yung bahay niyo, di pag naulan ng malakas, nababasa kayo, ate. Ikot mo yung camera to, ito lang. Dito daw sila natutulog. Yung mag-asawa naman dito, kasama nila yung dalawang kapatid niya. Bali sama-sama kayo dito te sa bahay niyo. Pero napakabata pa ni Ana. Ang bata mo pa, Ana. Ano bang pangarap mo sana, Ana? Kung sakasakali, ano bang gusto mo dapat na maging? Gusto mong makapag-aral sa school? Sana. Pero hindi mo nagawa dahil mahirap lang po kami. Kaya nag-asawa na lang ako. Pero kung sakasakaling halimbawa may makatulong sa'yo or sabihin na gusto kong pag-aralin, gusto mo ba mag-aral, Ana? Kahit pa gusto ko man dahil buntis naman ako. Pag mga anak na ako, hindi ko naman maikuha yung pag-aral. Pero kung may message ka, Ana, sa mga kababayan natin, anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana po may makatulong sa akin. Grabe yung kalagayan nila dito. Ikaw po, Ate Delia, kung ikaw po tatanungin ko, ano pong masasabi nyo sa nangyari sa anak nyo? Masasabi nyo rin po ba sa sarili nyo na may pagkukulang din kayo sa anak nyo kung bakit nagkaganyan si Ana? Wala naman po dahil yung asawa niya nang sisiporta sa amin sa araw-araw na pagpupunin sa ng pagkain namin. Kasi sana po yung mga anak kong dalawa ang pag-aaral ko para may
Kumbaga pagdating ng araw, makatulong din sa inyo. Bali sa pagkukulang, alam mo naman na naiparamdam mo naman kay Ana lahat ng bilang magulang. Yun lang talagang, sabi nga ni Ana, mas pinili niya na lang daw mag-asawa kasi gusto niya na may katuwang kayo, na maghanap ng mga pagkain niyo sa araw-araw. Gusto niya po, sa araw-araw na paglalakad ng paghahanap ng bibinta ko sa pagkain ng mga anak ko. Nahihirapan po ako kasi umiiyak na ako sa kalooban ko. Pero kung ikaw tatanungin ko, Tedelia, gano'ng kahirap yung kalagayan niyo talaga dito? Gano'ng kahirap yung buhay na pinagdadaanan yung pamilya? Talaga mahirap, ma'am. Pag wala kami pagkain, iniiyak yung mga anak ko. Sana ko manguhuli, sabi ko, ng pagkain. Wala naman kayong tatay, sabi ko. Grabe yung buhay nyo dito, no? Halos lahat naman ng mga kasama nyo dito talagang hirap ate, no? Pero pansin ko na mas talagang hirap yung buhay nyo mag-ina. Lalo may anak ka, tas si Ana, Buti pa buntis. sila, may pagkukuhan sila ng yung mga asawa nila ng kuhan. Bibenta nila ako, pero ako talaga hirap na hirap ako. Grabe yung buhay nyo dito, no? Yung si Ana, napakabata pa ni Ana eh. Sobrang bata pa, isipin yung 12 years old, buntis na siya. Diba? Kung tutuusin, dapat yung mga ganyang edad, naglalaro pa eh. Kasi napakabata mo pa eh. Pinagsisisihan mo ba, Ana, yung nangyari sa'yo? Kahit pa man pa ate pagsisihan ko, pero wala na ako nagagawa. Kasi kapag hindi ako nag-asawa, wala naman mambubuhay sa mga kapatid ko. Tapos namatay po yung tatay namin. Kung minsan nga, kung nagbebenta si nanay ng alimatong, lupit, orchid, kung walang nagbibili, kahit matulog na lang kami ng gabi, hindi kumain. Natutulog lang kayo, hindi kayo kumakain pag walang benta si mama niyo. Opo. Grabe, no? Kaya kahit mahirap yung trabaho ng asawa ko, pinipilit niya magtrabaho para lang may pangkain kami. Ano bang hanap buhay ng asawa mo? Nangunguha lang din sa Nanghalang din ng ubog. Yung mga tinitinda ni mama mo, ganun rin kinukuha niya. Opo. Grabe pala yung hirap ng niyo dito. Pero kung tutuusin lang, mapapayo ko sa'yo, Ana, tsaka sa mga kabataan, no, yung sinabi ni Ana na yun yung naging solusyon niya para makaraos sila. Pero mali po. Sa mata ng iba, alam naman nating mali na yung pag-aasawa, hindi yung solusyon para makaraos. Pero sa sitwasyon nila, Ana, 'di ba, mas pinili niya mag-asawa para magkaroon siya ng katuwang si mama niya. Dahil kung hindi niya gagawin 'yun, wala silang kakainin pati yung mga kapatid niya. At ngayon ate, no, may paabot kaming tulong kahit papaano para sa inyo. Ayan, bali mga kababayan, no, magpapaabot tayo sa kanila kahit papaano. Konti lang to ate, pero sana kahit papaano po makatulong sa'yo, tsaka sa'yo Ana, no. Sana may mga tao pa na makapanood ng video nila at may makatulong pa sa inyo ng higit. Diba? Kasi gusto namin na matulungan kayo. At sana ganun din sa mga kababayan natin, no. At ito papabot ko sa inyo, Ana, bumili kayo ng pagkain nyo. Bumili kayo kahit papaano ng maayos na ulam, ate. Salamat po, ma'am. Pakainin mo yung mga anak mo, ha? Pakainin mo ng maayos. Kahit papaano, kasi ikaw, Ana, ingatan mo yung pinagbubuntis mo. Ilang buwan na nga pala yan? 8 months po. Malapit ka ng mga anak. Bale ito ate, paabot ko po sa inyo. Sana po kahit papaano makatulong. Ana, bili kayo ng maayos na pagkain, ha? Ate, ikaw na po maghawak. Bilan mo ng maayos na pagkain mga anak mo, te, ha? Bili kayong bigas, ulam.
Maraming salamat po ma'am sa binigay mong tulong sa amin. Basta mag-iingat kayo lagi ate ha. Opo. Ingatan mo yung mga anak mo. Sikapin mo na maging maayos yung buhay ng mga bata. Opo ma'am. Mawa naman sila ate dito. Basta ate, lahat ng tulong na pinapaabot sa inyo, maliit man o malaki, lagi niyo ipagpasalamat kay God. Ikaw din, Ana. Opo. Dahil kasi sa linggo naman ma'am, punta kami magsisimba doon sa Ilaya. Lagi kayo nagsisimba. O diba, may awa si God. Kasi tingnan nyo, isipin nyo. Napakalayo namin pero napuntahan namin kayo. Diba, walang himala kay God. Diba, Ana, lagi ka rin magpe-pray, ha? Para sa magiging anak mo. Siyempre, para na rin sa inyo. Sana maraming tao yung makapanood ng video nyo. Sana maraming taong tumulong pa sa inyo, no? Doon na rin kami, Ana, ha? Mag-iingat kayo, Ana, ni mama mo. Kayo na lang yung talagang magtutulungan para sa mga kapatid nyo rin, ha? Oh, tapos ito pa, oh. May pahabol pa, ate, oh. Para sa inyo, para kahit pa paano may ano kayo, pansaing na kayo ngayon, Ana, oh. Pasensya nyo ngayon, ha? Para sa inyo yan. Salamat po. Binigyan niyo sa amin na mag-ina na tulong. Maraming salamat po. At ayan po mga kababayan, no, ang kwento ng buhay ni Ana, 12 years old po na buntis at yung kanyang ina, no. Sana po maraming mga kababayan natin yung makapanood at syempre sana may mga tao na makatulong pa sa kanila. At maraming salamat po mga kababayan. Sana i-share natin yung video na to para rin sa kanilang mag-ina. Maraming salamat po and God bless po. God bless po sa inyong lahat.